Ah, Puwede na po tayong magsimula. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon ito po 'no, si yung 10 billion, 10 billion insertion. Nag-akusa po Vice President ng Pilipinas, inakusahan itong si Martin at saka si Saldico 'no, Martin Romualdez at Saldico na sila po ang may control nung insertion na 'to sa DepEd budget na ang pinagkunan po, isa po sa pinagkunan yung mga repair 'no, ang tindi. Ang tanong po, 10 billion po 'to, hindi po 125 million, hindi po kakapiranggot ng mga ano, kakapiranggot po na hindi po milyon lang, bilyon. At, batay po diyan, kung pagbabatayan po yung sinasabi ni VP Sara, hindi lang po DepEd ang binigyan nila ng insertion, pati nga po COMELEC, nagtataka yung COMELEC hindi humingi, binigyan ng insertion, eh. Kung tama po yung sinasabi ni VP Sara na ang may control ng mga insertion ay si Martin at saka 'tong si Saldico, na hanggang ngayon hindi po nila bukod sa sinasabing nambubudol lang si VP Sara 'no, sagutin niyo po ng maayos. Una, hindi sila sumasagot. Ikalawa, bakit wala pong interes ang Senado at ang HOR na imbestigahan 'yan, 'di po ba? Bakit mas interesado kayo sa kaiimbestigahan ng kung ano-ano? Halimbawa po ito, 'no, kaso na po 'yang pinag-uusapan ninyo, eh. Ibig bang sabihin meron po kayong gagawing 'yan po sa EJK na 'yan, may gagawin kayong batas? Talaga? Yung pinagsama-sama niyo yung EJK, Pogo at kung ano-ano pa? Isa lang naman po ang gusto niyo niyan, eh, Duterte. O kita niyo ngayon naiugnay niyo na. Alam niyo wala pong pakialam yung taong bayan, eh. Ang pakialam lang po ng taong bayan kaya po sikat si Pangulong Duterte, nag-war on drugs, nawala on droga sa komunidad, tumahimik ang komunidad, o ngayon balik na ang droga. Pinagmamalaki, kita niyo si Boss Toyo, nag-guest si Secretary Abalos, ang sabi, 7 sa bawat 10 krimen ay dulot ng droga. Ano unang reaksyon ni Toyo? Ano sabi ni Toyo? Bumalik na. Alam na alam kasi ng mga mamamayang Pilipino. Bakit gano'n ang sinabi ni Toyo? Nataranta tuloy si Abalos. Hindi, dati pa yun, dati pa yun. 2 beses mong unilit. Ngayon, sa bawat 7 krimen, bawat 10 krimen, 7 diyan drug related. Bumalik na po yung droga, sabi naman ni Toyo. Siyempre, hindi naman niya alam yung statistics. Pahiya po. Alam niyo po, kahit na anong paninira ninyo sa war on drugs, kahit anong paninira ninyo kay Pangulong Duterte, 'no? Totoo po, alam naman ng taong bayan. Alam po ng taong bayan na marami po natumba. Marami po dun sa natumba kilala po ng mga taong bayan. Siyempre hindi po yung taong bayan naman hindi naman yan, loko, tumba ka ngayon." Hindi naman po gano'n ang reaksyon, eh. Masaya lang, "Ay salamat tahimik na." Alam din po ng mga kriminal na manahimik na sila dahil ayan 'no, Duterte knows how to talk to criminals. Hindi po siya yung ite-treat mo yung kriminal na parang
parang puwede mo silang kausapin ng matino. 'Di po ba? Simple lang po ang pag-treat sa kriminal. 'Pag sinabi mong, "'Pag hindi kayo tumigil, papatayin ko kayo," at may namatay, that's how you talk to criminals. Kaya marami pong naniwala kay Pangulong Duterte na mga kriminal. Wala kaming pakialam sa kung ano man ang resulta ng inyong magiging imbestigasyon. Una, pina marami palang krimen si Pangulong Duterte, bakit hindi niyo sampahan ng kaso dito sa Pilipinas? Bakit sa ICC kayo naglilingkod lahat? Kanino po ba yung sinasabi niyong ginawa yung kaso? Sa Pilipino. Saan ginawa? Sa Pilipinas. Sino ang gumawa? Pilipino. Tapos ang maglilitis taga-ibang bansa. Masyadong malaking kalokohan yun. Sila ba papayag niyan? Sila ba nangyari sa bansa nila? Involved, halimbawa po Amerika. Nangyaring krimen sa Amerika, involved mga biktima Amerikano. At ang di umano'y suspect ay Amerikano. Sa tingin nyo ba, papayag yan na litisin sa Pilipinas? Siyempre hindi. Bakit tayo? Bakit tayo nagtutulak ng gano'n, no? Oh, yan yung maraming tanong, eh. Ikalawa sa maraming tanong. Bakit po kayo galit na galit? Karamihan po sa congressman, galit na galit kayo. Ang pinag-uusapan niyo po rito hindi po yung pagkamatay ng mga nakatsinelas, eh. Yan yung sabi niyo no'n, eh. Panay mga nakatsinelas lang, panay mga mahihirap lang. 3 drug lords po yung ipinuputok ng butse niyo. Bakit po? In the first place, kami po observer lang. Bakit po kayo galit, kayong mga congressman, nang namatay yung 3 drug lords? Bakit po? Yun yung tanong, eh. Wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Bakit? Yan ang question namin. Bakit kayo galit nung namatay yung mga sabi niyo nun, wala namang nadaling drug lord. Ngayong may nadaling drug lord, galit kayo. Magtataka ka lang, eh. Kasi hodang ano pang kalabasan ng resulta niyan. Dapat po magtaka yung taong bayan, bakit sila nagagalit kay Tatay Digong? Totoo man o hindi, wala na yun, eh. Totoo man yan o hindi yung binibintang. Ano ba namatay? Inosente? Bakit kayo nagagalit? Bakit kayo galit na galit? Alam naman namin kung bakit galit na galit, eh. Alam niyo po, sa pangkalahatan, hindi na congressman, hindi na ano, puwede ring applicable sa inyo, 'di ba? Puwede ring applicable kung kanino man. Si Tatay Digong, daming na-stop na nakawan, daming na-stop na kurakot, ang daming na-stop na krimen, ang daming na-stop ang dami. Hindi kaya kayo nagagalit? Supposedly mga kriminal lang po yung galit kay Tatay Digong, 'di ba? Para matigil mi kaya imagine niya sa'kin 'no, siguro nagdudukot sa puwet 'yan. Nawalan ng business for 6 years, correct. Lahat sama-sama laban kay Duterte. Pero bakit buhay pa rin po? Bakit very popular pa rin po mga Duterte? Hindi niyo kayang burahin, eh. Wala naman wala naman nanonood sa inyo, kayo-kayo lang. Naglolokohan pa mga supporter, nakakabagot na po paulit-ulit, eh. Yung paniniga ninyo sa Kongreso nakakabagot na.
Lahat ng mga guest nila ang tatapang, kinukuyog, mababae, mapalalaki. Lalo na yung mga babae kung kawawain, talagang kawawa, eh. Commons, welcome to regular members. Titingnan lang natin 'to si Commons. Okey. Dito po sa binibintang po ni VP Sara, 10 billion. Bakit ayaw ninyong imbestigahan? Bakit yung 125? Alam niyo po ba, eto napapahiya sila, eh, 'no? Binabanata nila na ipinahihiwatig, panay pahiwatig lang po, walang bintang na magnanakaw si VP Sara, walang bintang. Walang bintang, 'di ba? Sinasabi lang na meron kang disallowance. Oh, disallowance, sinabi na nga nila 6 months pa. Hayaan niyo si VP Sara, 6 months pa 'yan, eh. Kung talagang iniimbestigahan niyo lahat na may disallowance, bakit nakalusot sa inyo yung Department of Agriculture, Department of, Transportation and Communication? Oh, magkaiba na ba 'yun? Department of Transportation at saka Department of Public Works, bilyon po. Bilyon ang mga disallowances nito, 'di ba? Iba yung sinasabi niyo sa ginagawa niyo. Sa usapin naman po ng alam niyo nakakahiya po 'yan, eh. May disallowances, yung iba lusot, pero si VP Sara mas maliit lang, 73 million lang kumpara sa bilyon, hindi niyo pinalulusot. Hanggang ngayon defer yung budget. DepEd, pinasasama niyo yung DepEd ni panahon ni VP Sara. Ano sabi ng COA? Oh, wala namang problema sa DepEd. Walang disallowance, walang ninakaw, oh, direktahin na natin. Walang ninakaw, walang problema. Eh, wala palang problema, anong pinoproblema nila? Pahiwatig lang. Alam niyo ang nakakatawa, kinumpara nila si Leni, eto lang ang upa, si VP Sara, eto upa. Baka, dun pa lang sa salita niyo baka may overprice ni hindi niyo mapagbintangan na may overprice, eh. 'Pag ba nangupahan ka at mas mahal ang upa mo magnanakaw ka? 'Di po ba? Pagka ba na umupa ka ng mas mahal kaysa sa halimbawa, tayong dalawa, eto lang inuupahan kong apartment. Halimbawa, ang inuupahan kong apartment 5,000. Ikaw 7,000 ang inuupahan mong apartment, magnanakaw ka na? Yan yung gusto nilang palabasin, eh. Si Leni Robredo, inuupahan ganito lang. Si Sara Duterte, ganito inuupahan, magnanakaw na siya? Wala nga kayong masabing ninakaw, eh. Uupa lang ng bahay, kailan pa po naging pagnanakaw yung mas malaki upa? Sino po ang nagsasabi ng overpricing? Sino po ang magsasabi ng overpricing? Congress po ba o COA? COA. Sinabi ba ng COA na overprice? Hindi po. Walang sinabi? Wala. Walang problema ayon sa COA? Wala. Sino namomroblema? Sila. Wala ngang pong sinabi yung COA na may problema ro'n, eh. Alam niyo sa totoo lang yung sinasabi nila, kaya raw mura yun dahil nung sinearch ko, Boracay Mansion. Kanino ba yung Boracay Mansion in the first place? Sa Pilipinas. Okey. Pag-ari ng Pilipinas yan, eh. Putya nagtaka nga ako bakit inuupahan pa, eh. 'Di ba yan yung
binibintang na kay ERAP, ganito po kuwento niyang Boracay Mansion na 'yan, isa po 'yan sa binibintang na pag-aari ni ERAP, anong tawag diyan, ill-gotten wealth ni ERAP. Tapos sinabi ni ERAP, "Hindi akin 'yan, gusto niyo inyo na, o 'di atin na, stib na natin." Puta, dapat nga hindi na nangungupahan si Leni dahil atin 'yan. Bakit may upa? Kanino napupunta yung upa? Wag niyo kaming pinagbubula. Wag niyo kaming pinagbubula rito, 'no? Ang liit lang ng upa ni Leni Robredo. Bakit maliit? Hindi nga bakit maliit, eh, bakit nangungupahan pa, atin 'yan. May naniningil? Puta, ba't niyo sinisingil, atin 'yun, wag niyo kaming pinagbubula, ha. Anong palagay niyo sa'min, tangengot? O ikalawa, kailan pa naging pagnanakaw? Korap daw si VP Sara dahil nangungupahan siya ng malaki. Pagpalagay niyo na mas malaki upa niya. Una, mas marami. Talagang mas malaki upa ng mas marami. Iisa lang yung kay Leni. O ikalawa, kailan pa po naging pagnanakaw yung mangungupahan ka? Yan, diyan kayo nagpapakaabala, 'di ba? Magkano lang po 'yan, milyon lang po 'yan, eh. Milyon lang 'yan, eh. Yung insertion ni Martin tsaka ni Ko, ang nagbintang po si Vice President sa budget po nila. Tutulog ka na, anak? Sa budget po nila. Insertion sa budget ng DepEd. Tapos sabi ni VP Sara, wala siyang control. Kontrolado ni Martin at ni Ko. 10 bilyon. Wala kayong balak imbestigahan? Yung Senado, saan nagpapakaabala? O gusto na namang sabi ni Hontiveros. Alam niyo po, eto sabi ni Hontiveros, "We will face Kibuloy and his co-accused in the Senate." Naiintindihan mo ba, Hontiveros, nakakulong si Kibuloy. Papaatinin mo na Senate? Nung nakalaya nga hindi umaatin. Bakit aatin ng Senate? Sige nga. Bakit aatin ng Senate? Okay, meron pa po dito na talagang, magaling daw 'to si Luis 'to, eh. Ang galing ng projection, eh. Aba, narinig ko na naman 'tong winawasak niyo ko. Sabi po ni Harry Roque, "Anong kinalaman ng pribadong buhay ko sa usapin ng Pogo? Hindi lamang nilalabag ng Quadcom ang aking right to privacy, sinisira rin nito ang aking pamilya. Under the Civil Code, there is the term alienation of affection, referring to the intentional act of a third party to diminish the love and affection that exists between spouses. Winawasak ng Quadcom ang samahan naming mag-asawa at pinapahiya ang aking mga anak." Kasuhan mo. Puwede naman kasuhan yung mga congressman na yan, eh. Kung ako kay Roque, hindi kasi ako abogado. Gus wala na yata sa tamang pag-iisip si si Risa Hontiveros. Noon ngang hindi pa nakakulong, ayaw umatin sa'yo, ngayon pa nakakulong na. Kung ayaw umatin, anong gagawin mo, ipapa-contempt mo? Halimbawa, sinabi ni Kibuloy, "Hindi ako aatin, ko-contempt kita." Alam niyo ngayon dalawasing ko po contempt.
Ginawa niyong panakot yung contempt, eh. Nakakatawa nga si Alice Guo, kinontempt na ano ka judge, Ontiveros, judge ka ba? Ako, ayoko pong makialam diyan 'no, kasi may kaso 'yan si Kibuloy. Let the justice system prevail 'no. May haharapin niya ng kaso niya, nariyan na 'yan, eh. Kaya nga siya sumuko, eh, para harapin yung kaso. Pero yung dalhin niyo pa sa Senado para judge ka ba? 'Yan bang Senado ay korte? Alam mo namaste, hindi ko alam kung ano yung bakit mo pinakikilos yung military? Gusto mo ba mag-martial law? Martial law ba gusto mo? Alam niyo po sa dalawang people power, 'no, people power nga, eh, kung gusto niyo mag-people power, mag-people power. Kasi, ako, alam ko na 'yan, eh. Matagal po 'yan dahil oligarko po. Nagkaisa po oligarko para suportahan si Marcos. Wala pong sumusuporta sa mga Duterte, eh. Totoo naman, eh. Kaya malalakas loob ng mga congressman at ng mga senador na babuyin yung ating mga mahal na ano, pinunong mga Duterte. Eh, yun kasi, alam niyo na kung sino backup niyang mga yan. Hindi po pupuwede na kung militar po magbibigay ng power sa inyo, sa mga tao, 'di martial law na po yan. Gusto niyo po ba yun? Wala na raw nakabuntot kay Marcos. Eh, lame duck na, eh. Kasi wala naman, eh. Na ano na ba, may lumabas na ba na ano, may lumabas na ba yung heads will roll? Kung sino yung heads will roll niya? Hangga't ganyan po yung attitude na ang tapang-tapang sa salita, hindi ko po sinasabi na tapangan niya sa'min, mga vlogger, hindi po. Tapangan niyo sa mga kriminal, sa mga kasabwat. Okey. Alam niyo isa pa 'no, Pogo, galit na galit kayo sa Pogo, Pogo, ang biktima niyan yung mga Chinese yan, 'di ba? Chinese yung online casino ng mga Chinese yan, eh. Ang dami ko pong kilalang vlogger na o mga nag nagpo-promote po ng legal po yung sugal sa Pilipinas ng mga Pilipino po, 'no? Kung ang Pogo po ay kaya niyo tinututulan dahil yung ayaw natin ng sugal, bakit po yung pangkaraniwang tao, yung online sabong, napigilan po ni Pangulong Duterte nung panahon niya. Dami po naloko sa online sabong nun. Pero isang salita lang po ni Pangulong Duterte nawala po. Ang dami po ngayong legal na sugal, eh. 2.5 po tumalpak ngayon kahit saan, eh. Pino-promote pa. Kaya alam niyo yung utak 'no, parang minsan ano ba, kaya niyo ba tinanggal yung Pogo dahil kakumpitensya niyo sa sugalan? Eh, masunugan sa Cavite walang tulong galing Malacanang. Punta po tayo rito sa mga iba pang balita. Ito po sabi ni Grace po, alam niyo naman kanya-kanyang epal na yan, eh. Kasi po, ano reaksyon ng mga senador 'no, dun sa tinapyasan ng budget si VP Sara. Ah, Sabi ni Senator, "Senators to consider merits
not agency head in deciding 2025 budget. Patay na. Ayan po ay ayon kay Grace po. Merits, not agency. Alam nyo, hintayin natin kayo, no? Pag binawasan nyo, simple lang naman yan eh. Pinasa nyo yung budget ng Office of the Vice President nung nakaraang taon. Konti lang po yung dinagdag eh. Konting-konti lang yung dinagdag. Ibig sabihin, kung meron pong mga kapalpakan, alam nyo, kino-question sa Kongreso, sa inyong mga senador, no? Baka lang hindi nyo po alam. Ang kino-question po sa kanila, bakit may 12 Office of the Vice President Extension Office, no? Bakit daw may 12 extension office? Samantalang si Lenny daw isa lang. Yun po yung kino-question. Hindi naman kino-question. Wala pong kumu-question sa mga nagawa. Ang question nga nila, may gumagawa na rin yan, duplication. Alam niyo, sabi nga ni VP Sara, naunahan na kayo mga congressman. Walang monopolyo yung pagtulong sa kapwa. Ibig nyo sabihin, pag tumulong si VP Sara sa nasunugan, ay teka lang VP Sara, dapat hindi kayo tumutulong. Kasi may nakatoka dyan eh. Di ba? Napaka-inutil na pag-iisip niyan. Kaya nyo tinanggalan kasi, bakit nyo nga tinanggalan? Kasi nakakatulong si VP Sara. Masama loob nyo pag nakakatulong si VP Sara. Kasi lahat sa inyo politika eh. $10 billion, balik tayo rito. 10 billion budget. Bakit hindi nyo, 10 billion na insertion? Nag-akusa si VP Sara. Dehin bo kikilang. Kayo lahat sa Kongreso, Senado, Congressman, mga senador at congressman, bakit ayaw niyong imbestigahan? Kung ano-ano mga iniimbestigahan niyo. Kaso na may kaso, pati kaso ni Kibuloy na nasa korte na. Nakakulong na, gusto niyo pa sausawero't sausawera kayo. Ito po. Ito dito ko parang ibang-iba na eh. Pakinggan natin yung napakahusay daw na si Jinky Luistro. It is the humble submission of this representation. Alam niyo magaling lang 'to parang si ano 'to eh. English version lang 'to ni ng kanyang Senate President. Si Waiter Escudero. It is the humble submission of this representation that the Quad Committee has established. Na-establish daw nila. Ano yung na-establish nyo, Quadcom? Establish overwhelming circumstantial evidence. Diyos ko, nakapag-establish kayo ng circumstantial evidence? Alam niyo po ba ibig sabihin ng circumstantial? Kaya nga circumstantial eh. Hindi direkta eh. Hindi nila sinabing nakapag-establish kami ng mabigat na ebidensya. No? Circumstantial, ibig sabihin, kung, ano yan eh, paikot. Okay. Sige, basahin natin, pagbigyan natin. Matalino daw to. Ito raw ang bagong Laila de Lima. Showing, dapat tumakbo ka rin ng kasi si Laila de Lima, tumakbong senador, nanalo eh. Baka gusto mo rin tumakbo. Circumstantial evidence showing the connection of Attorney Harry Roque to Lucky South 99, which is a POGO operation. Matindi raw po, no? Circumstantial evidence na si Harry Roque ay may ugnayan sa Lucky South 99. If we will not be able to prove the legal and valid source of this sudden increase of assets of Bayan Cham. So siya po ang sinasabi nila, biglang yumaman to si Roque. Malamang involved to sa Pogo.
then there is reasonable ground to believe that indeed he is connected with Pogo operations and this money possibly came from Pogo. Tignan yung mga wordings, possibly, no? Kung hindi niya parang kayo po ang nag-aakusa. Ngayon lang po ako nakakita na kayo nag-aakusa tapos si Roque magbibigay ng ebidensya. Parang narinig ko na kay Rapi Tulfo yan, eh, korap kayo. Patunayan yung hindi kayo korap. Wala na. Dahil bukikilang sa maharlikapan. Mayaman si Roque. Patunayan daw ni Roque na na yung yaman niya ay hindi galing sa Pogo. Kasi kung hindi niya mapapatunayan, galing sa Pogo yan. Halimbawa po, galing sa droga. Kasi pilosopuhan na lang eh. Halimbawa po, mayaman ako, galing sa droga. Di ba? Tapos ibibintang niyo sa akin, Pogo. Putya, ano? Alam mo, Edelmar, no? Inuutusan mo yung Vice President na gumawa ng affidavit? Bakit? Nakakatawa 'tong tao na 'to, eh. 'Pag gumawa ba ng affidavit, iimbestigahan na nila? Nakakatawa ka. Sinabi na nga mas matindi pa sa affidavit 'yun, binidyo na nga, eh. Pinamahagi niya nga yung video, brinodcast niya nga, eh. Siya na nga yung nagsasalita. Ano pa ba bakit ano bang affidavit ang gusto mo? Mag-a-affidavit kanino? Sa'yo? Magbibigay ng affidavit sa'yo? Alam mo ba yung affidavit? Pinagbintangan niya sa video. Ang sinasabi ko, kung totoo kayo, imbestiga kayo na imbestiga, bakit hindi niyo imbestigahan yung bintang ng Vice President ng Pilipinas? Bakit mo pa gagawin ng affidavit? Kaano-ano mo ba yung presidente ng Vice President ng Pilipinas?